So, makikita ninyo sunod-sunod na yung frequency ng paglindol. Hindi lang po naman ito sa atin. Kahit sa ibang mga bansa, ganun din po mga kababayan. Kasi as prophesied in the Word of God, there will be earthquakes in diverse places before pong dumating yung ating Panginoong Hesukristo, the second coming of Jesus Christ. Most people po, hindi man ito pinapansin po. Sa kanila, normal lang po ito. Pero sa Bible po, it was prophesied in the Word of God that there will be earthquakes, increasing number or frequency ng earthquakes in diverse places. Ang ibig sabihin in diverse places all throughout the world, iba-ibang mga lugar sa mundo before pong ang ating Panginoon babalik to judge the whole world. So, ang tawag namin dito sa mga believers po, birth pains before the tribulation period. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante Ian. As you know, tumama yung magnitude 7.6 na lindol sa Davao Oriental. Pero sa ibang report ng ni-revise ito, 7.4 daw. So ito yung epicenter mga kababayan ng magnitude 7.6 or 7.4. Kaninang umaga, 9:43 in the morning sa Davao Oriental. Diyan po. Ito ang mga motorista, inabot sa gitna ng daan. Yeah. So napatigil sila. Yung iba, napa-squat sila sa gitna ng daan kasi pag hindi matutumba sila sa lakas ng lindol. Ito yung nabiyak na kalsada sa Davao Oriental. Yan. Landslide at mga nabiyak na kalsada. Sa latest mga kababayan na balita, 179 aftershocks yung naitala. Ang pinakang malakas na magnitude na aftershocks, 5.8. Yung ating gobyerno, immediately nag-preposition na po ng mga food packs. Yan. Sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabilis yung pagsaklolo po ng ating mga authorities. Yan nakamonitor po ang National Interagency Coordinating Council or NDRRMC. Nasa meeting po sila ngayon. Yung ground forces, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, Philippine National Police, Army, the Armed Forces nakamobilize lahat. May advisory ng force evacuation para po sa possible tsunami. Yan po yung disaster response ng DSWD. Ito yung statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos 3 hours ago mga kababayan. Basahin natin. Sabi niya, a strong earthquake struck off the coast of Davao Oriental this morning at 9:43 a.m. with magnitude 7.6. PHIVOLCS has issued a tsunami warning for several coastal provinces in Mindanao, in the Visayas, including Davao Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Southern Leyte, and Eastern Samar. We are now assessing the situation on the ground and ensuring that everyone is safe. I have directed the National Disaster Risk Reduction and Management Council, the Office of the Civil Defense, the Armed Forces, the Philippine Coast Guard, and all concerned agencies to immediately carry out evacuations in coastal areas, activate emergency communication lines, and coordinate closely with local governments. Search and rescue relief operations are already being prepared and will be deployed as soon as it is safe to do so. The Department of Social Welfare and Development is pre-positioning food in non-food items, while the Department of Health is ready to provide emergency medical assistance. To our kababayans in the affected regions, please stay alert and calm. Move to higher grounds and stay away from the shore until authorities declare it safe. Follow all instructions from your local disaster councils and barangay officials. Your safety is our top priority. We are working round the clock to ensure that help reaches everyone who needs it
Let us continue to look out for one another and pray for the safety of all countrymen. So, hindi pa man tayo nakaka-recover. Nasa 10 city pa yung mga taga Bugo City, Cebu. Ito naman po, another lindol ang tumama sa atin. Mas malakas, 7.6 yung magnitude. Yung sa Bugo, 6.9. Kaya mas malakas ito mga kababayan. May isa nang reported na namatay, mga kababayan. At sana naman, hindi na madagdagan. Pero may mga injuries na po na reported. At maraming buildings, mga structures ang nasira po. O ito yung Davao City, mga kababayan, ng tumama yung lindol. Ayan. May nag-aapoy o natumba yung ano. Ayan. Patindi. Malakas talaga po. Labasan yung mga tao. O ito yung mga injuries and damage sa mga structures. Ito, itinatakbo papuntang ospital. Bumagsak po. May mga sasakyang nadaganan. Sabi dyan, may nadaganan daw ng pader na isang babae. Davao Oriental. Yan yung mga damage, mga kababayan. Butuan City and Lupon, Davao Oriental. Ito yung pagtama kanina na capture ng netizen po sa loob ng tindahan. Mga nangagiba na mga buildings. Ito sa Davao City, mga kababayan, construction site. Ito, tingnan ninyo. Yung bahay, nataranta sila. Nagbagsakan yung mga gamit sa lakas ng lindol, mga kababayan. Yan yung sitwasyon, mga kababayan, sa Davao Oriental. Ito yung Philippine Normal University building. Yan na-damage din po. Ito yung nakuang video pag-uga. Kita ninyo. Malakas talaga yung lindol. Aquarium yata ito. Sunod-sunod yung paglindol. 6.9 October 1 sa Bugo City, Cebu. October 9 kahapon, 4.9 magnitude sa Northern Luzon naman po. Then ngayong araw, kanina, October 10, 7.6 magnitude sa Davao Oriental. So makikita ninyo, sunod-sunod na yung frequency ng paglindol. Hindi lang po naman ito sa atin. Kahit sa ibang mga bansa, ganon din po, mga kababayan. Kasi as prophesied in the Word of God, there will be earthquakes in diverse places before pong dumating yung ating Panginoong Hesukristo, the second coming of Jesus Christ. Most people po, hindi man ito pinapansin po. Sa kanila, normal lang po ito. Pero sa Bible po, it was prophesied in the Word of God that there will be earthquakes, increasing number or frequency ng earthquakes in diverse places. Ang ibig sabihin in diverse places all throughout the world, iba-ibang mga lugar sa mundo before pong ang ating Panginoon babalik to judge the whole world. So, ang tawag namin dito sa mga believers po, birth pains before the tribulation period. Pero ako po, gusto ko na rin po kasi sa mundo po, pasama po ang mundo, ang mga tao sa mundo. Dito lang po sa atin, makikita ninyo ang kasamaan ng mga tao dito sa ating bansa. Kahit hindi ko na isa-isain sa inyo, ang kasamaan makikita po ninyo sa mga post ng mga tao sa social media. Yung walang habas na pagmumura, pag-iisip ng masama sa kapwa, pagnanakaw. Pero sabi sa Word of God po, kahit pagdating ng ating Panginoon, hindi pa rin magsisisi yung mga tao. In fact, ang sisisi nila, susumbatan pa nila yung Diyos. Ganon kasama ang mga tao sa mundo ngayon. Yan sabi dyan sa Revelation Chapter 9, verse 21. Furthermore, they will not repent of their murder, sorcery, sexual immorality, and theft. Yan simulan natin sa verse 20. Now the rest of mankind who were not killed by this plague still did not repent of the works of their hands,
They did not stop worshipping demons in idols of gold, silver, bronze, stone, and wood, which cannot see or hear or walk. Furthermore, they did not repent of their murder. Yung mga mamamatay tao, ganun pa rin gagawin, papatay pa rin sila. Sorcery, ang ibig sabihin ng sorcery, yung paggagamit ng droga at sorcery. Sexual immorality, yung mga mahilig sa kabit at pagnanakaw. So tuloy pa rin ang nakawan, mga kababayan, tulad ng pagnanakaw ng pondo ng gobyerno sa flood control projects. Hindi man yan titigil po. Nakita ninyo, sunod-sunod yung calamity natin, baha, bagyo, landslide, ito sunod-sunod yung lindol. Sa rehabilitation po niya, siyempre papagawa uli yung mga kalsada, yung mga tulay na bumagsak, yung mga pabahay, kasi nasira yung mga bahay ng mga mamamayan, yung mga buildings, lahat yan ipapagawa. Tuloy ang nakawan yan, tuloy ang kickback. Yan po ang nakaprophesy sa Word of God. Malinaw na malinaw. They will not repent. Yan na. Furthermore, they did not repent of their murder, sorcery, sexual immorality, and theft, pagnanakaw. Kaya asa pa kayo, natitigil sila sa pagnanakaw. Hindi sila titigil po. Tuloy ang pagnanakaw, mga kababayan. Hindi magkakamali ang Word of God. Kumbaga, mamiminimize lang yan. Kasi mainit ngayon. Pag hindi na mainit, balik sila sa pagnanakaw. Ganon lang yan. So yan lang po muna ang short video natin, mga kababayan. Atid sa inyo nitong napakagandang product natin na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto na mag-try po nito, mag-message na lang kayo sa akin sa Facebook, Dante Maravillas. Pwede din kayo magnegosyo nito, message kayo sa aking anak, Architect Entrepreneur Riz Maravillas. Pasensya na kayo, medyo maulan, kaya yung bagsak ng ulan, dinig na dinig po, yung bagsak ng ulan sa bubong. Lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po.